isang magandang umaga po sa lahat. Kumusta po ang araw po ninyo? Hallelujah. Salamat sa Panginoon, no? Tayo po ay binigyan niya ng pagkakataon na malayang makalapit po sa kanyang presensya, sa kanyang trono. Alam niyo po, napakasarap po na sumamba po sa Diyos. Totoo po. No? Yung bang habang umaawit ka kanina, hindi ka lang basta kumakanta, kundi alam mo sa puso mo na sumasamba ka. No? Nare-remind ka kung gaano kabuti ang Diyos, kung paano ka sinamahan ng Panginoon, kung paano siya nag-provide sa'yo, kung paano kanya iningatan, maging ang mga mahal mo sa buhay, kung paano preserve ni Lord. Praise God, tama po ba doon? No? Ewan ko po sa inyo, ako po kasi sa tuwing nag-worship po ako, grabe po, yung goodness ng Lord, no? Pinapaalala niya sa atin na tayo po ay patuloy niya sinasamahan, iniingatan, no? Nasa pangangalaga po tayo ng Diyos. Yun po yung pinakamasarap po di ba? No? Na alam mo na may nag-aalaga sa iyo. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pakisabi naman sa katabi mo, salamat at nandito ka muli. No? Okay? Pakibantayan mo lang siya from time to time. Baka makatulog yan. No? Sabihin mo sa kanya, walang tulugan. Yan. Di ba? No? Minsan kasi, kapag napapagod ka kakanta, pag upo mo, nakakatulog ka No? Ang nakakabilib naman, kahit tulog yan, nakakapag-amen pa. Di ba? Minsan ganun, tulog na. Amen, amen. Pero natutulog, di ba? Pero sa oras pong ito, hayaan natin ang salita ng Diyos ay mangusap po sa atin. Amen? No? Ako po panalangin ko po, Lord, sa salita na maririnig po namin, buhat po sa iyo. Nawa, O Diyos, tamaan po kami nito. Amen? Tablan po kami nito. Panalangin ko kanina, Banal na Espiritu, ihit mo po yung puso po namin na hindi lang kami maging emotionally hype every time na nag-worship kami, kumakanta kami sa iyo, kundi Panginoon, Lord God, dalangin po namin na mayroon kang gawin sa buhay po namin. No? Sino po dito talagang umaasa ka at sinasabi mo sa Panginoon, Lord, may gagawin ka sa akin ngayong umaga. No? Ang sarap po na pinapayagan po natin ang Diyos na galawin po ang buhay po natin. Tama po ba doon? No? Why? Because He is our Master. He is our Lord. At yan po yung pag-uusapan po natin ngayong umaga. No? Today, we are going to talk about the Lordship of Jesus Christ. No? And our topic for today is entitled, Follow Me. Sabihin natin, Follow Me. Okay? Follow Me. Ibig sabihin po, kapatid, no? Na hindi lang tayo basta nakakilala sa Panginoon, hindi lang tayo nagsuko ng buhay sa Diyos, okay? Kundi tayo rin po ay gumawa ng desisyon na sumunod po sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba doon? No? Na maging follower po tayo. Tunay na tagasunod ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo po, kapag tinatanong tayo, kung tayo ba ay Christian, madali naman natin sinasabi na opo, no? Umaamin naman tayo na Christian tayo. Pero ngayong umaga, kung tatanungin ka ng Panginoon, kung ikaw ba ay follower niya, tunay na tagasunod ng Panginoon, ano kaya ang maisasagot mo? Kung tinanong ka, are you a follower of Jesus? Follower. No? I do believe, no, being a Christian is not just a title or label. No? Ang pagiging Kristiyano, kapatid, hindi lang ito titulo. Tama? No? Ang pagiging Kristiyano, ang hirap na ipamuhay niyan Natataka nga ako sa iba, gusto pang maging diakono, gusto pang maging bishop, gusto pang maging pastor kaagad. Alam mo yung pagiging Christian niya lang, ang hirap na ipamuhay Tama ba? No? Yung maging totoong Kristiyano ka lang, ang hirap na yan. Challenge na po sa atin yan Tama po doon.
When we talk about being a disciple or a follower of Christ, no, it is something you are and what you do. Tama? Ito yung kung sino ka at kung ano yung ginagawa mo para sa Kanya. Are we getting this? No? No, you believe in Jesus, so you follow Jesus. Wherever He leads, kung saan ka dali ng Panginoon, susunod ka because He is your Master. He is your Lord. Naiintindihan mo yung Lordship ni Jesus. No? Na tinanggap mo ang Panginoon, package yan. Hindi lang siya Savior ng buhay mo, ng soul mo, kundi siya rin ang King, ang Master, ang Lord ng buhay mo. Tama? No? Hindi mo lang tinanggap si Jesus para iligtas ka sa langit, no, papunta sa langit ang iyong kaluluwa, kundi nag-decide ka rin, pinili mo rin dito sa lupa na sumunod sa Kanya. Na saan ka man niya dalhin, no? Nakahanda ka na sumunod. Amen po ba doon? Nandiyan ba tayo? Ang sabi po ni A.W. Tozer, ito po, famous quotation po ito, sabi niya, if Jesus is not Lord of all, then He is not Lord at all. Amen po ba doon? No? Kung hindi lang di si Lord ang, parang kung hindi lang di si Lord ang masusunod sa'yo, bakit tinawag mo pa siyang Lord? Di ba? Sa isang kingdom, kailan nagkaroon ng karapatan ng kawal sa hari? Alam naman natin, di ba, kapag pinag-usapan ng kaharian, ang nasusunod talaga ay ang hari. Kapag sinabi ng hari na pumunta kayo rito, ang mga kawal, ang mga alipin ay sumusunod. Tama po ba doon? No, ibig sabihin, si Jesus, kailangan mo maunawaan na siya ay Panginoon ng buhay mo. He is your King. He is your Master. Tama po ba doon? At kapag naintindihan mo na siya ay iyong Panginoon, ibig sabihin niyan, kasunod niyan, yung piliin mo na ano? Na mag-follow sa Kanya. Sa sasabihin niya, sa direction niya, doon ka pupunta. Kasi po, tayo po gusto natin maging tunay na tagasunod ng Panginoon eh. Amen? But what does it mean to be a follower of Jesus? What does it mean to follow Jesus? No, sa mga nagnanais na gustong sumunod sa Panginoon, ano ba ang ibig sabihin po nito? Tingnan po natin in Luke chapter 9. No? Luke chapter 9, beginning in verse 23. Okay? No? Basahin po natin. Sabi po dito ni Jesus, then Jesus said to the crowd, if any of you wants to be my follower, you must give up your way or your own way. Take up your cross, no, daily and follow me. If you try to hang out to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. And what do you benefit if you gain the whole world, but are yourself lost or destroyed? Ito po ay mensahe ng Panginoon sa mga tao na nakikinig sa kanyang turo. At ang sabi niya rito, if any of you wants to be my follower. Ngayong umaga po, meron po tayong 4 na D na pag-uusapan. For this po ito. Para maintindihan natin itong pong passage na to, no, kung ano yung meaning, yung heart po niyan, 4 na Ds po ang pag-uusapan natin. Una po dyan, yung D na desire. Sabi natin, desire. Okay. Ang sabi po dito, if any one of you wants to be my follower, sa ibang translation nakalagay, if anyone would come after me, ang sino mang nagnanais at gustong sumunod sa akin, si Jesus mismo po ito ha. Okay? Ibig sabihin, hindi,
pastor, hindi leader, pinag-uusapan dito ang pagsunod mo kay Jesus. Okay? Sabi ng Panginoon, ang sino man at gustong sumunod sa akin. Okay? This passage is for you. Sabi po dyan, no, na you must give up your own way, take up your cross daily, and follow me. Ang sino man. Ano po ibig sabihin ito? Ang pagsunod po sa Diyos ay isang desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Okay? Sabihin po natin desisyon. Ito po ay desisyon na gagawin mo o pipiliin mo sa buhay mo. Kaya nga, meron tayong kanta na, I have decided to follow Jesus, not turning back. Ibig sabihin, I have decided. Sabihin natin, I have decided to follow Jesus, not turning back. Isa pa, I have decided to follow Jesus, not turning back. Hindi lang siya isang kanta. Kundi, ang sabi doon, nagdesisyon ako, pinili ko na sumunod sa Panginoon at hindi na muling tatalikod. Are you with me? No? Ibig sabihin nito, ang pagiging tagasunod ni Jesus ay isang desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Tama po ba doon? Nandiyan po ba tayo? No? At ito'y galing sa iyong kalooban. Galing sa puso. Hindi ito galing sa nguso. Kaya nga, desire po ito eh. Yung pagnanais, pagnanasa na sumunod. At tinignan ko ibig sabihin ng desire, it is a strong feeling that you want something. Pag sinabi pa lang desire, ito yung talagang gustong-gusto mo. You are craving for this. You are hoping. You are longing to do something. Yan ang ibig sabihin. Are you with me? No? At siyempre, alam naman natin na ang hugot ng ating pagsunod sa Panginoon ay yung pag-ibig na naranasan natin sa Kanya. Tama po ba doon? No? Mahirap sumunod sa Lord kung hindi mo talaga kilala kung sino si Jesus. Tama ba? No? Kung hindi mo na-appreciate at kinilala yung ginawa ni Jesus sa iyo, mahirap talagang sumunod sa Kanya. Kaya yung burning desire o yung desisyon na sumunod sa Panginoon, ito po ay motivated ng ginawa ng Panginoon sa iyo. Ito yung motivation mo. Amin po ba doon? No, parang pumili ka, magdesisyon ka na sumunod sa Diyos. Are you with me? No, ang pagtanggap po sa imbitasyon na to ay ibinibigay po sa atin. Marami po sa atin ay nagsisimba. Diba? Kasi po, ang misconception sa pagiging follower, pagiging disciple ni Jesus, talagang iba-iba yung definition ng mga tao eh. Pag sinabi, are you a follower of Christ? Sabihin, what do you mean, Pastor? Do I believe in Jesus? Naniniwala? Itinutukoy mo ba yung naniniwala ako kay Jesus? Oo naman. Pero hindi yun ang tanong. Diba? Pag sinabing follower ka ba ni Christ, ang iniisip mo, ay oo naman. Bakit? Nag-church ako every Sunday eh. Nandun ako sa life group namin. Kapag may mga gawain, may mga mentorings, may mga conferences, nandun ako. Pero hindi ng question. Ang question, no, kung ikaw ba ay tunay na tagasunod ng Panginoong Yesus, hindi ibig sabihin na, hindi tinatanong sa'yo kung ikaw ba ay nag-church. Diba? Pag tinanong, are you a follower of Christ? Sasabihin, ay oo naman, bakit? Nagsiserve ako sa church. Hindi yun ang question. Maraming nagsiserve sa simbahan, pero ayaw ipagalaw ang buhay sa Diyos eh. Tama ba? Are you with me? No? Are you a follower of Christ? Ay, oo naman. Bakit? Tumutulong ako sa mga mahihirap, nagbibigay ako. Ay, hindi yun ang tanong. Kasi yung mga bagay na yan, ginagawa rin yan kahit ang mga tao sa mundo.
Tama po ba doon? Kaya kailangan lubos nating maunawaan kung ano ba ang ibig sabihin ng pagiging tagasunod, pagiging follower, o pagiging disciple ni Jesus. Yun ang importante po nating malaman. Nandiyan pa po ba tayo? No? Kaya nga, ang pagsunod, okay, iba to sa pagsuko mo. Marami po sa atin, nagsuko ng buhay. In fact, nung nag-encounter tayo, ang daming umiyak. Yes. Emotionally hyped. Lord, eto na. I give everything. I surrender all to you. And guess what? After that, wala na. Sila na uli ang Panginoon ng kanilang buhay. Dinethrone na naman si Jesus at yung kanilang mga personal plans, agendas, and dreams, desires, yun pa rin ang kanilang pinu-pursue. Involved tayo sa maraming bagay, pero makikita mo, sa agenda ng Diyos, hindi tayo involved eh. Are you with me? Yun po ang kailangan natin maunawaan. Tama po ba doon? No? Iba yung pagsuko mo. Yes, nagsuko ka ng buhay sa Lord. Andiyan ka, umiiyak ka, nagko-confess ka, Lord, lahat ng kasalanan ko, Panginoon, hinihingi ko ng tawad sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito, Lord, binibigay ko na sa iyo, dakilang Diyos. Tama? No? Mangyari sa akin ang iyong kalooban. Yun nga. Praise God. Tama yung sinabi mo. Not your will, but His will be done. Okay? And after mong manalangin, of course, tatayo ka. At yung pagtayo mo na yan, diyan magsisimula ang desisyon kung susunod ka sa Panginoon. Amen po ba doon? Pagtayo mo diyan, eto na. Sabi ng Lord, if anyone comes after me, if any of you wants to be my follower, eto yung requirement, yung pangalawang D. Sabi diyan, you must give up your own way. Merong desire na sumunod at meron ping denial sa pagsunod. Sabi niya, you must give up your own way. Sa ibang translation nakalagay, let him deny himself. And what does it mean to deny yourself? You know, in a world that doesn't know how to deny self, amin po doon, pag tinignan mo, mga bagay-bagay, instant gratification, andiyan pa tayong gratification, andyan. Yung bang, nasa psyche na ng utak natin na lahat ng bagay, no, nag-exist dahil sa akin. Come on. No? Gusto ko nito at kailangan ko siya makuha ngayon. Yan ang mundo po natin. No? We are in a selfish generation, selfie world, no? Na kung saan ang iniisip mo, lahat ay nandyan para sa'yo. We want the likes, we want the attentions, we want, wow, it's me. It's me. Yan po eh. No? Pastor, gusto ko talagang mag-follow kay Lord. Yun yan ang problema. May mga tao na akala nila yung pag-follow kay Lord ay dadalhin sila sa bed of roses. Mali ka, Guns N' Roses yun. Ano ba yung sinumakanta nun? Hindi, totoo. Yung pagsunod mo sa Panginoon, okay, hindi palaging maayos. Handa ka ba doon? Kasi iniisip natin, Pastor, gusto kong sumunod kay Lord. Bakit? Kasi alam mo, nasa isip mo, kapag sumunod daw kay Lord, marami magagandang bagay mangyayari sa akin. Tama, mali? O, kaya marami rin ang tumatalikod. Disappointed sila na na sinabi na, akala ko kasi kapag sinuko ko yung buhay ko sa Panginoon, kapag nag-decide ako na mag-follow sa Kanya, magiging okay ang lahat. At malalagay ako doon sa sinasabing bed of roses. Hindi nangyari. Hindi nangyari. Tama?
In fact, nagkaroon ka pa ng sunod-sunod na problema. Posible bang magkaganon? Yes naman. Na habang ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, talaga namang side by side talaga yung pinagdadaanan mo. So ngayon, dahil hindi mo naiintindihan kung ano ibig sabihin ng pagsunod sa Panginoon, humihinto ka. Nag-give up ka. Nag-withdraw ka sa mga bagay na pinagagawa sa'yo ng Diyos. Sa paglilingkod mo, umaalis ka kasi bakit? Hindi mo naunawaan eh. Pero sabi dyan, no, kung gusto mo sumunod sa Kanya, you must give up your own way. Sa ibang translation nakalagay, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Sabi niyan, stop thinking about yourself and what you want. Aba, matindi yun ha. Sa ibang translation nakalagay, disown your own life. Mabibigat yun. You want to follow me? Sabi doon, stop thinking about yourself and what you want. Kasi bakit? Hindi ka makakasunod. Magtatalo eh. Yung gusto ni Lord saka yung gusto mo. Tama. Kaya makikita mo, akala mo, nagpa-follow ka, si Jesus yung nasa unang peso, totoo, ikaw na yung nasa unahan. At ginagawa mo ng genie, si Jesus. At gusto mo, si Jesus ang sumunod sa gusto mo. Ay, parang hindi po natin naiintindihan. Tama? Yung baka akala mo, nagpa-follow ka kay Lord, sinusunod mo sa Kanya, meron kang mga gusto sa buhay. O dahil meron kang mga gusto sa buhay, ang nangyayari, dahil nasa flesh ka, yung gusto mong, yung desires mo, yun ang mangyari, yun ang masunod. Kaya kapag hindi binigay ni Jesus, hindi sinagot ng Panginoon yung panalangin mo, umaayaw ka, tumatalikod ka, baligtad na. Ang gusto mo mangyari pala, si Jesus na ngayon ang sumunod sa'yo. At ibigay lahat ng gusto mo. Na dapat sana, kung ano yung agenda ng hari, kung ano yung agenda ng Panginoon, yun dapat ang mangyari. Okay? Kaya nga nakalagay doon, stop thinking about yourself and what you want. No? Kaya sa iba nakalagay, disown. Refuse to acknowledge. Refuse to acknowledge. You will no longer be connected with. Nakalagay. Associated with. Why? Because yun nga, Christian life is hard. It is hard. Hindi madaling maging Kristiyano at lalo't hindi madaling maging tunay na tagasunod ng Panginoon. Amen po ba doon? Because it's hard to give up your own will. Biro mo, kailangan mong i-give up yung sarili mong kagustuhan. Amen po ba doon? It's hard to give up your own dreams. Sarili mong pangarap, may pangarap ka. Pero dahil gusto mong sumunod sa Panginoon, yung bagay na gusto niyang ipagawa sa iyo na yung ginagawa mo. It's hard, no? For us to give up our ambitions and desires. Lahat tayo merong gustong mangyari sa buhay. Tama po ba doon? No? Kaya sabi niya, if anyone will come after me, let him deny himself. Bakit? Kasi hindi mo magagawang sumunod sa Panginoon kapag punong-puno ka ng sarili mo. Totoo. Yes. Totoo yan. Meron kaming kilala dati. Napaka-dedicated mag-serve kay Lord. Alam mo, isa sa dahilan kung bakit siya nag-quit na mag-serve sa Panginoon, sabi niya, na-bother daw siya sa future niya. Yes. Na-bother daw siya. Kasi, pag ito ginawa ko, baka walang mangyari sa buhay ko. Kapag puro ko church, kapag puro ko life group, ano mangyayari sa buhay ko? Alam mo, pinursu niya yung career niya, nag-work siya, nag-quit siya sa ministry. And guess what? Up until now, nagkaasawa at nagkaanak.
nakalimutan na maglingkod sa Panginoon. Yes, meron kang lahat ng mga bagay. Kaya nga, ang pinaka-conclusion, hanggat naka-hold on ka doon sa sarili mo, ikaw yung mawawalan eh. At sino man nagbigay ng buhay sa Panginoon, siya yung magkakaroon. What do I mean? No? It's hard to follow Jesus. That's the reality. No? Real talk yun. Because we are in the flesh eh. Nasa flesh tayo eh. At dahil nasa flesh ka, merong battle dyan. Merong battle sa mga bagay na gusto mo at sa mga bagay na gusto ng Diyos. At lalo na, bumibigat ang talagang laban dyan kapag merong gustong ipagawa ang Diyos at hindi mo yung gusto. Madaling sumunod kapag ang pinagagawa niya gusto mo rin. Pero may mga pagkakataon, yung bagay na ayaw mong gawin, yun yung gusto niyang ipagawa sa'yo. Eh merong struggle sa flesh. Kaya nga, diba, in Romans chapter 7, sabi ni Paul, yung mga bagay na gusto kong gawin, ang siyang hindi ko magawa. At yung mga bagay na ayaw ko namang gawin, ang siya kong nagagawa. Sino makakapagligtas sa akin dito? Ibig sabihin yung realidad, na dahil nasa flesh ka pa rin, merong battle talaga. Yung kagustuhan mo at yung kagustuhan ng Diyos. Kaya it's hard to follow Jesus. It's not easy. Amen po ba doon? Kaya nga minsan, minamarapat na lang natin na magbigay na lang ng oras sa Panginoon para umupo, para umaten. You know, yes, uma-attend ka. Pero, pagka tinanong ka, kumusta yung journey mo kay Jesus? Is it possible kung bakit hindi mo talagang lubos na maranasan at makita yung ganda ng pagiging Kristiyano ay dahil nakadetach ka sa panawagan at layunin ng Diyos sa buhay mo. Oh, maganda karir mo. Marami kang pera. Pero at the end of the day, kung para sa iyo yan ang tagumpay mo, ikaw na pinakakawawang tao. Kasi para sa ating mga Kristiyano na hindi na nabubuhay sa ating sarili, I don't know about you, para sa akin, ang pinaka-success ko, tagumpay ko, yung magawa at matapos ko yung pinagagawa ng Diyos sa akin. Yan. Kung yumaman, praise the Lord. Kung hindi man, praise God pa rin. Bakit? Sa ikli ng buhay. Di ba? At naiintindihan ko, at least naiintindihan ko na si Jesus, siya yung master ko. Siya yung Lord ko. Hindi ko lang ginamit si Jesus para iligtas ako sa apoy ng impyerno. Hindi ko lang siya ginawang Savior, ginawa ko siyang Lord. Hindi ng mouth, kundi ng heart. Kasi sa end nan, sabi doon, marami ang nagsasabi. Yun, tapos na ang nangyari. Na Panginoon, Panginoon. Tapos na, doon na magkakaalaman. Are you with me? Andiyan ba tayo? So, ang kabuuan ng pagiging Kristiyano, no, the whole of the Christian life is constantly effort to deny oneself. Amen? To hate yourself. Na huwag mong gagawin yung gusto ng iyong laman. Diba? Ano yung gusto? Lust of the eyes, no, lust of the flesh, and the pride of life. Yan yung sinabi sa book of John eh. No, yung bang pag may nakita ka, of course, siyempre gustong-gusto mo, ganun ka rin. Tama po ba doon? Kapag mayroon ka naramdaman, sana ito yung mangyari. At yung bang maging famous ka, makuha mo yung approval ng tao, di ba? Maging accepted ka, marami kang mga likes, marami mga nag-share sa'yo, nagko-comment sa mga postings mo. Tama ba yun? Are you with me? Diyan ba tayo? No? Yun eh. Yun ang pinaka nagiging problema po, no, sa mga Kristiyano po ngayon. Kaya, napakahirap na i-deny yung sarili. Sa isang commentary, tinignan ko, yung ibig sabihin ng
na you must deny yourself. You must deny yourself. Ang picture daw nito ay yung picture na ginawa ni Peter kay Jesus. Nung si Jesus po, no, dinakip po siya. Tama po ba doon? At nandun si Peter, naka-witness siya. And guess what? Habang pinahihirapan ng Panginoon, tinanong, may nakapansin kay Peter. Sabi sa kanya, hindi ba kasama mo yung taong yon? Ano sabi ni Peter? Hindi ko siya kilala. I don't know that man. Ibig sabihin, yun daw yung picture that you must deny yourself. Yung sinabi ni Peter, hindi ko yang kilala. Ganon din daw dapat sabihin mo sa sarili mo. Hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Andiyan ba tayo? No? This is true conversation po, no? Ang essential po ng pagiging Kristiyano po natin. Talagang napakalalim na kailangan mo talagang magpasubmit, magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Kaya po si Paul, naiintindihan niya po ito eh. Ang sabi niya in Philippians chapter 1 verse 21, no? Sabi po ito, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Ang mamatay kay Kristo, at ang mabuhay kay Kristo, at ang mamatay ay kapakinabangan. Grabe yun. Ganon din ba yung laman ng ating puso? Ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay kapakinabangan. Bakit? Kasi habang nabubuhay ka para kay Kristo, sinasamahan ka ng Diyos eh. Tama? At kung ikaw naman ay mamatay para kay Kristo, ikaw naman yung sasama sa Kanya. Yun ang kagandahan. Habang nasa lupa ka at nabubuhay ka para sa Kanya, sinasamahan ka niya. At kung ikaw naman ay mamamatay dahil sa ginagawa mo para sa Kanya, ikaw naman ang sasama sa Kanya. Kaya kapakinabangan ang kamatayan para sa atin. At ang sabi niya pa po in Galatians chapter 2 verse 20, no? Sabi, I have been crucified with Christ and I no longer live. Itong self-denial na to, yung you must deny yourself. Kapatid, naiintindihan to ni Apostle Paul. Nang sabi niya, I have been crucified with Christ. May sabi, kasama na akong naipako ni Kristo. Ibig sabihin, patay na ako. No? Hindi na ako ang nabubuhay. But Christ lives in me. Pero bago yun, sinabi niya na, I no longer live. Nandun ka ba sa point na sinabi mo, I no longer live. Hindi na ako ang nabubuhay. Kung meron man akong buhay ngayon, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Si Kristo na nabubuhay sa akin. The life I now live in the body, yung buhay na meron ako ngayon, sabi niya, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yan talaga ang totoong nakakilala at totoong nakaranas ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Nabubuhay para kay Kristo. Nabubuhay sa pananampalataya sa Panginoong Yesus na nagbigay at nag-alay ng buhay dahil sa pag-ibig sa atin. Andiyan ba tayo? No? Yun. Kapag naintindihan mo kasi, yung ginawa ng Diyos sa'yo, kapatid, hindi na magiging mahirap. Yun nga eh. Doon na papasok, hindi na magiging mahirap na sumunod. Kung kilala mo ang Panginoon at kung ano yung ginawa niya. Amen po ba doon? No, sabi niya, I died, pero yung buhay ko ngayon, para kay Christ na. No? Ibig sabihin, yung buhay ko, pinalit ko kay Kristo. Wala akong plano. Magkakaplano lang ako pag binigay po ng Panginoon kung ano yung plano ng Lord sa akin. Yung agenda ng Lord, yun yung agenda ko. Amen po ba doon? Kung ano yung gusto ng hari, yun din ang gusto ko. Bakit? Wala na nga ako eh. Patay na nga ako eh.
I no longer live. Sabi niya, no, I no longer live, but Christ lives in me. So, ibig sabihin, dahil si Kristo na nabubuhay, yung kagustuhan niya, dapat ang mangyari. Dapat ang masunod. Kaya tingnan niyo po ito, no? Yung pagiging submissive po ni Apostle Paul sa Lordship ni Christ, ano sabi niya po in Philippians chapter 3, verse 5 to 8? Sabi niya, I was circumcised when I was 8 years old. Sabi niya, 8 days old. Sabi niya, I am a pure-blooded citizen of Israel and a member of the tribe of Benjamin. A real Hebrew, if there ever was one, I was a member of the Pharisees. Grabe ang tindi nito, ni Paul, who demand the strictest obedience to the Jewish law. Wala kang masasabi, wala kang maipipita sa pagsunod. Napaka-dedicated, napaka-devoted. Sabi niya, I was so zealous that I harshly persecuted the church. Grabe, no? And as for righteousness, I obeyed the law without fault. Oh, come on. Atindi niya. I once thought these things were valuable. But now, but now, I consider them worthless. Ang dami niya pwedeng ipagmayabang. Mga bagay na meron siya. Posisyon. Pamumuhay. Pero ang sabi niya lang dito, no? Sabi niya, these things were valuable, mahalaga, but now I consider them worthless. How come yung valuable things na yon, noble things na yon, ay naging worthless? Yung mga mahalagang bagay, paano siya naging walang kwenta? Sa anong dahilan? Sinabi niya rito, kung ito po ay, sabi niya, worthless because of Christ has done. Kung ikukumpara mo daw, yung mga bagay na meron ka, sa ginawa sa iyo ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, para kay Pablo, wala nang tansyahan pa. Hindi na kailangan magtimbang. Ibig sabihin, grabe, wala palang kwenta to. Kasi bakit? Dahil merong higit na mas mahalaga. At ang pinakamahalaga sa mga bagay na meron ako, yung ginawa sa akin ng Panginoong Yesus. Yung nakilala ko ang Panginoong Yesus. Sabi niya, no? Grabe po ito sa niya. Because of what Christ has done. Yes! Inulit niya, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ, Jesus my Lord. Wala nang mas hahalaga pa. Sana po ito yung maging, po sa atin, no? Maging rema sa atin ngayong umaga, na wala nang mas hahalaga pa, no, para sa ating mga anak ng Diyos, yung bang, kundi yung makilala pa natin ang Panginoon sa malalim na pagkakilala. Are you with me? No? Sabi niya, no, when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord, for His sake, I have discarded everything else. Dahil sa Panginoon, counting it all garbage so that I could gain Christ. Antindi nun? Lahat ng pwede niyang ipagmalaki, mga bagay na mahalaga na meron siya, sabi niya, basura yan. Nakakalungkot lang. Kasi kabaligtaran na po yung nangyayari ngayon. Ang pinupurso ngayon ng mga tao, yung mga noble things, which is hindi naman siya masama. Pero nakakalungkot. Pag kinumpara mo na kay Jesus, laglag si Jesus eh. Kayang iwanan ng Panginoon para lang magkaroon ng magandang karir. Samantalang itong si Pablo, pares lang naman tayo na naranasan. Diba? Yung biyayang na naranasan.
yung ginawa sa atin ng Panginoon, pares lang naman po tayo. Pero bakit ganito si Pablo? Are you with nandiyan ba tayo? Sabi niya rito, lahat ng yan, basura. Basura. Yung pagiging tanyag ko, pagiging pariseyo ko, lahat ng yaman ko, lahat yan ay basura. Aanihin ko yan kung hindi ko naman kilala si Kristo. Anong ibig sabihin? After nitong buhay na to, susunugin na ako sa impyerno. Aanin ko yan kung wala naman si Kristo. Bakit? Kung sa mundong ito, hindi ko malalaman yung purpose ko. Yes. Are you with me? Andiyan ba tayo? No? Napaka-importante po nito. Kaya nga, sabi niya, no, yung ibinibigay natin sa Panginoon, hindi lang yung mga magagandang bagay, kundi maging yung mga pangit na nangyari sa atin, binibigay natin, sinusuko natin yan sa Panginoon. Amen po ba doon? No? Sabi sa Matthew chapter 5 verse 3, "Blessed are the poor in spirit, for theirs in the kingdom of heaven." No? Nakalagay po sa ibang translation nakalagay spiritual bankrupt. Spiritual bankrupt, no? Ibig sabihin, yung bang alam mo sa sarili mo na hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, ikaw ay naging karapat-dapat. Kahit anong gawin mo, you cannot please the Lord. Kung wala si Jesus, lahat ng mga bagay na magaganda at mabubuti, sabi sa kanya salita, basura lang sa kanya, basahan lang yan sa kanya. Apart from Christ, wala pong kwenta po yan. Amen. Ito yung spiritual bankrupt na kailangan ko ang Diyos na magliligtas sa akin dahil hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. That is spiritual bankrupt. Yung bang kailangan ko ang Diyos sapagkat hindi ko kayang magtagumpay sa buhay na wala ang kanyang presensya, na wala ang kanyang salita, na wala ang kanyang direksyon, na wala ang kanyang karunungan. Spiritual bankrupt. Mapalad daw yung tao na lubos na umaasa sa Diyos. Are you with me? Andiyan ba tayo? No, in Psalms chapter 34 verse 18 nakalagay, "The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit." Spiritually crushed. No, spiritually bankrupt. No, Psalms chapter 51 verse 17, "The sacrifice you desire is a broken spirit." Yun talagang masabi mo, "Lord, I am nothing without you. I can do nothing apart from you. I can do nothing apart from you." Sabi niya, "You will not reject a broken and repentant heart." Na ngayong umaga po, panalangin ko. Total, nandito ka naman din. Magkaroon tayo ng genuine repentance. Tama? Kasi po, alam naman natin yun na habang kumakanta tayo, si Jesus ang Lord, pero ang totoo sa puso natin, tayo yung nakaluklok. Tayo yung nasusunod. Tama ba? In Matthew chapter 13, verse 44 to 46, sabi niya, "Heaven's kingdom realm can be illustrated like this. A person discovered that there was a hidden treasure in a field. Upon finding it, he did it again. Because of uncovering such treasure, he was overjoyed and sold all that he possessed to buy the entire field. Just as so could have the treasures." Sabi niya, when he discovered one very precious and is equivalent, sabi niya, pearl, ano sabi niya, he immediately gave up all he had in exchange for it. Yung bang nakita niya yung kayamanan doon sa field. Para sa kanya, kaya niya nang iwanan lahat. Mabili lang yun. Kaya nga, pag naintindihan mo yung pagiging tagasunod ng Panginoon, ito po'y mensahe ng Diyos. Una, yung mensahe na seryosohin natin yung relasyon natin sa Kanya. At ito yung mensahe na na wag lang yung puso yung tamaan natin. Wag lang yung emotion yung tamaan, kundi yung kamay po natin. Magdala po ito sa paglilingkod natin sa Panginoon. At ang sabi dyan, ano yung pangalawa? Denial. Pangatlo, death. Sabi niyan, take up His cross daily. Ano ibig sabihin? Hindi mo kayang mag-follow kay Lord na walang cross. If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross. What? Daily. Not every Sunday, but daily. Ano ibig sabihin po niyan? Alam niyo po, tingnan ko,
Ang cross po, ito po ay inimbento pala ng Persians. And later on, no, naging punishment po ito ng mga Romans. Pag sinabing cross, ito po ay picture ng death, picture of suffering. Okay? Pag sinabi po, according sa context, pag sinabing cross, ito ay picture ng suffering, picture ng death. No? Kaya ibig sabihin, sabi ng Lord, I am going to suffer. I am going to suffer. Handa ka ba na maghirap para kay Kristo? Handa ka bang mamatay para kay Kristo? Yun ang tanong eh. Sino po dito handa kang mamatay para kay Lord? Na yung sa dulo ng hininga mo, makikita mo yung sarili mo na patuloy na sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Tama po ba doon? Kasi yung mga alagad, di ba? Kung ako nga si G, siguro, sana sa panahon ngayon, lahat tayo naka-raptor. Di ba? Pwede naman mangyari. Pagyamanin ni Jesus lahat ng mga, may mahirap ba kay Jesus? Nothing is too hard for Him. Tama? Pero hindi yun ang essence eh. Hindi yun ang goal. Could you imagine yung mga disciples, yung mga apostles, namatay sila? Grabe po ang kanilang kamatayan. Pag pinag-aralan mo, may pinakong pabaligtad, mayroong sinunog, may pinugutan ng ulo. Pag sinik mo naman, diba, hindi naman sila yumaman sa dulo eh. Pero, na-accomplish nila yung purpose ng Lord sa kanila. At dahil nagbigay sila ng buhay para sa Panginoon, pinatunayan lang na ang salita at mabuting balita ay totoo sapagkat may mga taong handang magbuwis at mamatay para dito. Pinatibay na handang, sino ba naman ibibigay mo ang buhay mo kung hindi ka sigurado at kung hindi mo naman na-experience si Kristo? Amen po ba doon? Kaya nga yung pagsunod sa Panginoon eh. Di ba? Ang tanong doon eh, handa ka bang sumunod kahit nahihirapan? Kahit na dumadaan ka sa kakulangan, handa ka bang sumunod? Eh sa atin yung napakadali na lang na umayaw kapag nagkakaproblema eh. Are you with me? Pero ito yung pagsunod dito hanggang kamatayan. Kaya nga, ang gospel, pag tinignan mo, hindi naman to patungkol sa pagyaman ng Kristiyano. Ewan ko ba kung bakit sa iba. No? Yung heart ng pag-gospel, kailangan yumamang ka. Hindi naman yun yung, kung pagyamanin ka, praise the Lord, yun lang naman yun eh. Pero ang patungkol sa gospel, kapatid, ay pagliligtas ng Diyos sa katauhan. Na malaman ng mga tao na meron nang nagbayad sa kasalanan nila. Na meron nang namatay para sa kanila. At kung sila'y maniniwala, hindi na sila mapapahamak. Kung magsusuko sila ng buhay sa Panginoong Hesus, hindi na sila mapapahamak sa apoy ng impyerno. Yun yung heart ng gospel. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Kaya, kapatid, kapag naintindihan mo, no, yung bang ini-aim mo, kung pipreach ko sa inyo, kailangan lahat tayo yumaman. Praise the Lord naman. Pero alam nyo, kapag hindi yan nangyari, magtatampo ka na kay Lord habang tumatagal. Kasi umaasa ka. Kaya lang, hindi naman yun yung pangako ng Panginoon kapag nagsuko ka ng buhay sa Kanya. Paano yung pangarap mo hindi nangyari? Kaya nga, you must deny yourself. Wala na ako. Ang importante sa akin, Lord, yung agenda mo, yung plano mo, yung kalooban mo ang masunod at mangyari sa buhay ko. Yun lang naman. Totoo. Totoo po yun. Kaya tayo, nagpipitch tayo ng paghihirap, ng cross, ng death, ng repentance. Kasi yan ang gospel eh. Yan ang gospel. Yung sacrifice. Tama po ba doon? Yung talagang mayroong suffering. Ang church natin, tinatouch natin yan. That's the reality. Kasi bakit? Tandaan niya po ito. Sa buhay na darating, okay? Tandaan mo lagi. Lahat yun, bawat area ng buhay mo, maayos na. Bawat area ng buhay mo. Walang area o aspect ng buhay mo na bagsak. Lahat yun. Okay na. Sa buhay na darating, magaling ka na. Nakita mo, yung ginto, huwag kang mag-alala kahit wala kang raptor dito. Kapatid, yung ginto, kakaskasan lang ng paa mo. Hapakan lang ng paa mo yung mga ginto doon. Tama? At perfect na po ang lahat doon. Wala ka nang hahanapin pa. Pero kapatid, ang hirap naman i-preach yon, yung panglangit, dali mo sa lupa. Tama?
Kaya yung tao, expect kay Lord, hindi nangyari. Ibig sabihin pala, mali ang ibinibigay mong message sa kanila. Bakit? Kasi binibigay mong message, eto, pag tinanggap mo si Jesus, ito mangyayari. O di ibig sabihin, sino ba naman aayaw? Kaya lang ang tanong, anong dahilan kung bakit sila tumanggap kay Jesus? Di yung inoffer mo. Sa totoo lang, hindi talaga si Jesus ang kanilang tinanggap. Hindi sila after kay Jesus. After sila, doon sa mga inoffer mo. Alam mo, pag nagkaganito ka, alam mo, ayan ang problema. That is prosperity gospel. Andiyan ba tayo? Kaya, siyempre, pupunta ka doon. O ngayon, di ba? Pag nandun ka sa lugar na hindi komportable, lagi mong iniisip, hindi itong kalooban ng Panginoon. Dahil ang gospel ng Lord, dapat okay ka. Hindi mo ba alam kahit nandun ka sa pinaka-wilderness mo, nandun pa rin ang Diyos? In fact, ang Holy Spirit nga ang nag-lead kay Jesus sa wilderness eh. Are you with me? Andiyan ba tayo? Hindi mo ba alam, doon sa mga panahon na may pinagdadaanan ka, marami tinuturo ang Lord dito para mag-grow ka. Kung lagi mo nalang sasabihin, hindi dapat tayo mapunta rito, hindi dapat tayo mag-stay. Bakit? Hindi yan ang ginawa sa atin. Dapat yumaman tayo dahil sa isa na maging mahirap. Mali context mo. Ang ibig sabihin ba, yung pagiging mayaman ay patungkol lang sa material? Pag namatay ka palang mahirap, ibig sabihin pala, conclusion natin, hindi ka tunay na Kristiyano. Tama? Kasi ang paniniwala mo, okay, kayang ibigay yung material. Pero hindi yan talaga yung heart at yung mensahe ng cross. Nandiyan ba tayo? Sa pagsunod mo sa Panginoon, nandyan yung masusugatan ka, masasaktan ka ng mga tao. Mapapagod ka. Pero alam mo, basa ka lang ng Acts. Makikita mo yung mga pinagdaanan nila ng mga early church. Masasabi mo na meron kang problema ngayon, pag kinumpir mo, drama na lang yan. Kumpara sa pinagdaanan nila. Hinahagupit, kinukulong, hinahampas. Tingnan nyo, sila Pablo, ang mga apostles, kung ako lang mag-iisip nagpipreach na nga sila sa iyo, Lord bakit di mo pa sila niligtas doon? Kaya ba silang iligtas ng Panginoon sa kulungan, sa paghihirap? Kayang-kaya. Bakit inalaw ng Lord? Alam nyo, dahil sa pagtayo ng mga apostles, pag binasa yung history, yung Roman Empire, marami po sa kanila na-convert. Naging Kristiyano. Bakit? Hindi nila maawat Biruin mo, hinampas mo na si Pedro, si Juan, pagkalaya, nangaral na naman. Nangaral uli. Hindi mapahinto. Anong gagawin natin? Hindi mapahinto Kung isipin mo, kung ikaw, bibilib ka talaga. Diba? Anong meron? Bakit ba handa kayong mamatay dyan sa gospel na yan? Dyan sa mensahe na yan? Kasi totoo. Totoo si Jesus. At naranasan namin si Jesus. At wala nang mas hihigit pa sa Kanya. At si Jesus ang kailangan nating lahat. Yan si Jesus ang kailangan Kaya yung cross, grabe po yan. No? Hallelujah, niyo ba tayo? Yung great persecution. No? Tandaan niyo po ito, kapag naglilingkod ka sa Panginoon, minsan dadaling ka sa hindi komportableng kalagayan. Pero okay lang yan. Kung yan naman ang talagang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Amen? Andiyan tayo? Handa ba tayong mamatay para kay Lord? No? Handa ka bang maghirap para kay Lord? Handa ka bang masaktan para kay Lord? Handa ka bang ibigay yung nararapat para kay Lord? Kahit broken, kahit disheartened ka, kahit in pain ka, magsaserve ka pa rin sa Panginoon, susunod ka pa rin sa Panginoon. Amen po ba doon? Bakit? Kasi alam mo na wala nang hihigit pa sa ginawa sa ng Panginoon. Wala nang masihigit pa. Hallelujah. Kaya sabi po ni Peter po, no, in 1 Peter chapter 4 verse 14, dito po ako magtatapos sa inyo, sabi niya, if you are insulted because you bear the name of Christ, you will be blessed. Di may insult. Sabi, if you are insulted because you bear the name of Christ,
you are persecuted, you will be blessed. For the glorious Spirit of God rests upon you. Yeah. Bakit? Sa panahon ng persecution, dito mo mas lalong mararanasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay mo. Yeah. No? 1 Peter chapter 4 verse 19. So if God wants you to suffer, ang sabi niyan, you should trust your lives to Him. Yan ang gospel. Nire-real talk ka. Kung payagan ng Diyos na mag-suffer ka, ang tanging dapat mong gawin, pagkatiwalaan mo siya sa buhay mo. Kung naghihirap ka ngayon, dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, at di mo maintindihan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay, ang kailangan at dapat mong gawin, ipagkatiwala sa Diyos ang buhay mo. Pagkatiwalaan mo siya. Sabi niyo, if God wants you to suffer, you should trust your lives to Him. He is the one who made you, and you can trust Him. So continue to do good. Huwag kang hihinto. Hanggang kamatayan na to. Hanggang kamatayan na to. Kailangan ka ng pamilya mo. Kailangan ka ng mga kaibigan mo. Kailangan tayo ng susunod na henerasyon. Sana po, kung babawiin ng Diyos yung buhay natin, nasaksihan nila na hanggang sa dulo ng hininga, nakita nila tayo sumunod sa Panginoon. Nilaban natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Diba? Kahit mahirap, kahit nasaktan. Alam niyo, lagi ko naalala pagdating sa modeling ng Christian, lola ko kasi, hindi naman siya pinagyaman ng Lord. Pero, yung impact niya sa buhay ko, na kahit hirap na huminga yun. Oh, di ba? Sa hagdanan, sa karisma, 3 baitang hinto. Hindi umayaw yun sa paglilingkod. Hindi bumitaw yun sa pananalangin. Yes. At doon ko na-realize na ang pagiging tagasunod ng Panginoon, hindi lang pala to sa simula, kundi hanggang wakas pala to. At nagmarka sa akin, nakita ko. Kaya, naset yung mind ko na kahit may pinagdadaanan, natutunan ko magpatuloy. Kasi bakit? Wala pa nga sa kamatayan, ayaw ka na kagad. Diba? Hindi ka pa nga binibilanggo, hindi ka pa nga hinahampas dyan eh. Hindi ka pa naman binubugbog dyan. Tama? Umaayaw ka na, pero yun yung pagiging tagasunod sa Panginoon. Andun yung kamatayan. Ang tanong ko sa'yo, saan ka mamamatay kaya? Sa karir mo? O sa pagsunod mo? Ikaw ba yung tao na mamamatay na meron ng lahat? Pero sa dulo ng hininga mo, alam mo na hindi mo tinanggap yung hamon ng Diyos sa buhay mo. Alam mo na hindi mo ginawa yung panawagan ng Diyos sa buhay mo. Yung meron ka ng lahat, ang pinakamasakit, yung hindi mo nagawa, yung mga dapat ginawa mo para sa Panginoon. Na binigyan ka ng Diyos ng karunungan, ng kalakasan, ng talento, pero ginamit mo lang para mag-accumulate ng mga bagay-bagay. Tama? Bakit? Kasi kung wala yung denying yourself, di ba? Buhay na buhay ka sa sarili mo eh.
Wala kang ibang inisip kundi yung pangarap mo. Yes. Alam mo, nakakahamon lang yung mga lingkod ng Diyos na grabe yung sinuko nila. Magawa lang nila yung pinagagawa ng Panginoon. Totoo. Ay si Kuya Joe, hindi na nga nag-asawa eh. Pero grabe, ilang taon, dekada na naglilingkod sa Lord. Yes. But I bless you, Lord, magkakaroon ka. I mean, huwag mo sabihin sa ilang dekada, walang pinagdaanan. Ang dami kong mga kasama rito before. Ang daming pinagdaanan. Pero alam mo, yung makita ko sila hanggang sa dulo, tumanda kami na, sasabihin namin sa isa't isa na, hanggang kamatayan na to, Brad. Yes. Hanggang kamatayan na to. Wala man tayong pinagmamayabang kung sakali ng mga malalaking bahay, mga gana sakyan. Pero kapatid, ang sarap. Dahil haharap tayo sa hari ng mga hari at mata sa mata titignan natin, Lord, natapos ko po yung pinagagawa ninyo. Hallelujah. Natapos ko po. Ang dami kong mga paghihirap, Lord, pero salamat, binigyan mo ko ng lakas at kapangyarihan para matapos ko yung panawagan mo sa buhay ko. Yun ang kwento. Yun ang kwento. Kasi napakaikli ng mundo na to kumpara mo sa pangwalang hanggan. Napakaikli. Napakaikli. At sa mundo na to na hindi ka sigurado kung ano po pwede mangyari bukas. Hindi mo mawala yung ari-arian mo, pwede mawala buhay mo, kalusugan mo, pwede yan mangyari. It's just an instant. Kaya nga, sabi ko, Panginoon, ini-imagine ko kapag tumanda na ako sa banig ng kamatayan, nandun ka. Diba? Bukas yung langit na, Lord, salamat. Natapos ko yung pinagagawa mo sa akin. Natapos ko. At yung makita yung mga susunod na henerasyon, diba? Yung mga batang tinuturuan, meron ng may gawain ng Diyos na nag-ingat sa kanila, nag-establish ng kanilang pananampalataya, na magtutuloy ng pananampalataya natin, at isang araw, matanda na tayo, sila na yung tumatayo, nangangaral, sa iba't ibang lugar, pinadadala ng Panginoon. Bakit? Kasi merong mga lingkod ng Diyos na nagbigay buhay at sumunod sa Panginoon. Hanggang pagtanda, hanggang kamatayan, kahit may paghihirap, tuloy pa rin. Kung ito, Panginoon, yung gusto mong mangyari sa buhay ko, wala akong ibang gustong gawin kundi pagkatiwalaan ka. Bakit, Lord? Hindi na kasi ako yung nabubuhay. Ikaw na yung nabubuhay para sa akin. Amen po ba doon? Andiyan po ba tayo? No? Kaya Lord, di man mangyari yung pangarap ko. Actually, di ko alam kung ano yung pangarap ninyo. Pero sabi ko, Panginoon, yung makita ko lang yung mga anak ko. Totoo yun. Sabi ko, Panginoon, gusto ko ma-witness yung mga anak ko, makita ko sila naglilingkod sa'yo. Yun yung kagalakan ng puso ko. Bakit? Eh kasi, sino ba itong maaming na tumatanda ka na? Diba? Hindi na umusad yung journey mo kay Lord. I mean, kung merong isang bata na tatabi sa'yo at gusto niyang ikwento mo yung karanasan mo sa Panginoon, sa tingin mo, ano kaya matututunan nila sa buhay natin? Ano kayang kwento ng ating buhay na mag-i-strengthen ng kanilang pananampalataya? Na paano pag tinabihan ka? Sabi mo, tapos po, tita, matapos niyo pong makakilala sa Panginoon, ano pong nangyari? Ganito yun. Ganito. May pangalan yung bangko ko. Every Sunday, doon ako sa second row, third row. After po nun,
wala na. Pero minsan umatin ako ng life group, nagbibigay ako kay Lord. Okay. Iba eh. Pero, yung kwento na may kwenta, ito yon. Alam nyo, habang sinusunod mo yung kalooban ng Diyos, may mga bagay na sadyang mahirap, napapahintulot ng Panginoon na kailangan mong pagdaanan. Dumanas ako ng ganito, dumanas ako ng to, pero alam mo, wala akong ibang kinapitan, pinagkatiwalaan, kundi ang Panginoon. Yung bang kwento na kapag may pinagdadaanan sila, alam nila na merong naghalimbawa. Andiyan ba tayo? And lastly, no, yung dinner devotion. You must follow Jesus. Follow Jesus. Ito po yung path of obedience. No, path of obedience. Ano ibig sabihin? Sabi diyan, no, follow me. If anyone comes after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Follow me. Ano ibig sabihin? Yung me, importante yon. Kasi yun ang ipa-follow mo eh. Yun ang tumawag sa'yo, yung me. Si Jesus. Kaya yung previous verses niyan, tinignan ko, no, yung Luke, grabe to, yung Luke chapter 9 na yan, nasa chapter 19, Luke chapter 9, 19 to 21, tinignan ko, sabi doon, bagong mangyari invitation, nagpa-survey muna si Jesus. Sa Luke chapter, hindi ko po nailagay. Nakita ko, pinag-aralan ko, Luke chapter 9, sa verse 19 to 21, nagpa-survey muna si Jesus sa mga alagad niya kung sino daw siya ayon sa pagkakilala ng tao. Diba? Sabi niya sa kanyang mga alagad, sino daw ako para sa kanila? Sabi ni Jesus, sabi ng Jesus, ikaw daw si Juan Bautista, ikaw daw ay guro, ikaw daw isa sa mga propeta na nabuhay, ikaw daw si Elias. So yung pagkakilala ng mga tao kay Jesus, propeta, guro, no? Tao. Tapos, after tanungin nyo ni Peter, after patanungin ni Jesus, sabi niya kay Peter, ikaw Peter, sino ako? Sino ako? Bakit? Kasi, kailangan munang tama yung pagkakilala mo kay Jesus. Yung identity ni Jesus. Yun ang una. And then, yung invitation, saka lang pumasok. Kasi bakit? Pag mali yung pagkakilala, kung si Jesus para sa iyo ay guro lang, kung si Jesus para sa isang propeta lang, kung si Jesus para sa iyo ay isang simpleng tao lang, magkakaproblema ka sa pagsunod. Tama? Pero kung si Jesus para sa iyo ay Panginoon at tunay na anak ng Diyos, si Jesus na kayang bumuhay ng patay, si Jesus na kayang paramihin ang kakaunti, yung 5 sibadang tinapay, 2 isda, dumami. Si Jesus na kayang magbigay sa mga wala. Pagpalain yung wala talaga. Si Pedro, yun ang huli siya ng isda, wala talaga. Pero grabe si Jesus, binigyan siya ng sobra-sobra. Si Jesus, no, na naglinis sa mga taong mayroong ketong. He cleansed the lepers. Si Jesus, na nagbago ng buhay ng mga tao. Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Diyos na nagliligtas. Diyos na nagpapagaling. Diyos na makapangyarihan. Kapag naintindihan mo yung deity at yung identity ni Jesus, biglang papasok yung invitation. Identity first, invitation later. Tama? At ang sabi niya doon, if anyone would come after me, he must deny himself.
Sino nga ba si Jesus para sa'yo? Gaano mo ba siya nakikilala? Tama kaya ang pagkakilala natin? Karapat dapat ba si Jesus na pagkatiwalaan ng future natin? Karapat dapat ba siya na pag-alayan ng ating buhay? Amen? Karapat dapat ba si Lord na paglingkuran? Na sumunod sa Kanya? Karapat dapat ba si Jesus na handa ka bang mamatay para sa Kanya? Yun po yun eh. Alin po, yung dedication, yung pagiging devoted po natin. Kaya ngayong umaga, sabi ng Lord, if anyone comes after me, you must deny yourself. Stop thinking about yourself and what you want. Bakit? Kasi yung want na yan, yan nga eh. Kaya ka nga madalas hindi nag-church kasi sa want na yan eh. Totoo. Kung bakit di ka nag-serve dahil sa want na yan. Eh, pastor, may kailangan ka kung gawin. Pero hindi totoo lang. Walang katumbas ang Panginoon. Amen po ba doon? Pwede po ba tayong lahat ay tumayo at magpasalamat sa Lord? Sa punto na to, yung desire to follow Him, meron ba talagang pagnanais ang ating puso na sumunod sa Panginoon? Handa ka bang magdesisyon sa umagang ito? Na from now on, Lord, gusto kong sumunod po sa iyo. I want to follow you. No turning back, O God. At doon sa desire na yon, alam mo na sa pagsunod mo sa Panginoon, ang unang requirement dito yung must deny yourself. Dahil sa mundo na ginagalawan mo, mundo na punong-puno ng pagiging makasarili, na walang ibang inisip kundi ang sarili. Sabi ng Panginoon, kailangan kahamuhian ang sarili. To the point na wag mong kilalanin yung sarili na yan. O tulad na sinabi ni Pablo, kailangan mong mamatay sa sarili mo at mabuhay para kay Kristo. Sa pagsunod mo sa Kanya, marami kang isusuko. Mga kagustuhan mo sa buhay, mga plano mo sa buhay, pangarap mo. At nag-i-struggle ka. I mean, bakit kailangan kong ibigay yung aking oras at lakas para sa ibang mga tao sa loob ng simbahan, para mag-serve? Bakit hindi ko gamitin ito sa aking personal na ambisyon, pangarap? Marami pang pwedeng gawin sa buhay. Magsaya, maglakbay. Bakit kailangan ipagamit ko ang buhay ko sa Panginoon sa pagsunod ko sa Kanya? At yung pangatlo, kapatid, ito yun eh, yung take up your cross, yung death. Hanggang kamatayan yung pagsunod mo sa Panginoon. Hanggang kamatayan, kahit may paghihirap, kahit may kakulangan, tuloy pa rin. Gagawin mo pa rin yung pinagagawa ng Diyos sa'yo. Kahit ano man, at ano pa ang pinagdadaanan mo, hindi mo isusuko yung pananampalataya mo, ang paglilingkod mo. At yung devotion mo kay Lord, na Lord, kaya ako sumusunod kasi kilala kita. Yung obedience,
Kapatid, napaka-importante. Yung obedience. Isang bagay yung alam mo, yung pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Pero isang bagay din yung masigurado mo na sumusunod ka sa Kanya. Dahil ang pagmamahal mo sa Panginoon ay hindi nakikita sa pag-attend mo. Kundi sabi ni Lord, if you love me, you will obey me. We will obey my commandments. It's about obedience. Mag-uobey hanggang dulo. Salamat, O Diyos. Nawa, Panginoon, ang mensahe at salita na naiparating mo ngayong umaga. Ito po, Panginoon, ay bumaon sa aming puso. Tinamaan po kami, O Diyos. Hindi lang basta nakapakinig, kundi, Panginoon, na-move yung heart namin at handa na kami, Lord God, na gawin yung pinagagawa mo sa amin, dakilang Diyos. Salamat po. Ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin, nagpatawad sa amin, na nagbigay ng buhay para sa amin, naglinis sa lahat ng aming karumihan. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na dugo na tumigi sa krus ng Kalbaryo. Ika'y aming niluluwalhati. Sa iyo lahat ng papuri at parangal sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen and amen.